Posible raw na kunin ding testigo ng Department of Justice si Kerwin Espinosa laban kay Senadora Laila de Lima. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, lumalabas na malapit sa isa't isa sina Espinosa at ang senadora. Base na rin daw ito sa testimonya ng ilang pulis na naghain ng reklamo laban kay de Lima kamakailan. Lumutang noon ang larawan ni de Lima kasama si Kerwin, pero dati nang sinabi ni de Lima na hindi raw niya kilala ang mga Espinosa. Sabi ng DOJ, kaya nilang patunayan na higit pa sa nakitang larawan ang ugnayan ng dalawa, pero aminado silang ito pa lang ang hawak nila sa ngayon. Bukas din daw ang DOJ na bigyan ng immunity ang numero 1 umanong drug lord sa Eastern Visayas, pero pag-aaralan pa nila ito. Medyo very complicated case yun, no? Kung ano bang immunity may bibigyan natin sa kanya. So, we will see. Iginit naman ni Senator Laila de Lima na ipinahiya lang siya sa pagdinig sa Kamara tungkol sa kalakalan ng droga sa Bilibid. Ayon kay de Lima, kung totoong walang irerekomenda ang komite na reklamo laban sa kanya, ano raw ang punto ng investigasyon ng Kamara na tila nakatutok daw sa kanya. Imbis kasi natutukan ang mga reforma sa Bilibid, mga personal daw na pag-atake laban sa kanya ang pinagtuunan ng pansin ng mga kongresista. Hindi na nga raw siya pumunta sa mga pagdinig dahil alam niyang papahiya lang siya doon. They practically focused on me and not really on the real problems of Bilibid. And now they're saying that they're not gonna prosecute me or they're not gonna recommend to prosecute me. Pero, so what was the whole point of that inquiry? Para lang pahiyain ako? May kaso ba talaga? Kasama na naman yan sa web of lies. Lahat na lang nagbibigay sa akin ng pera. Lahat na lang nagbibigay, sa akin. So, sobra-sobra na talaga eh. I don't know the Espinosas. Baka binasiyan ng picture. Baka yun lang nga, na hindi ko nga naman kilala na siya pala yung anak. Diba? So, evidence ba yun na kilala ko sila talaga? Evidence ba yun na tumatanggap ako sa kanila? Evidence ba yun na may alleged payola sa akin? At sino yung chief na yan? Bakit niya sinasabi yan? So, another form of harassment. Lahat yan. Ano naman yan? Lahat ng pinasinungaling na nila yung mga convicts na yan na gano'n ang sinasabi. Iba-iba pating amounts yung mga sinasabi nila. Nagtuturuan pa pati sila. Nagkakaroon na ng inconsistencies sa mga statements nila. Sila na mismo nagbabanggaan doon sa mga testimonial nila. Tapos yan pa. So, But you have to face it pa rin, Ma'am. I have to face all of that. Whatever case they will file against me, I will face them. Kasi alam ko kung anong totoo. Alam ko na wala akong kinalaman dyan. I will maintain my total innocence dyan sa akusasyon nila na tumatanggap ako di umano ng pera galing sa droga. So, mga yung legal team nyo, yun yung handle na lahat ng cases? Yes, although pinaform pa namin ang legal team, pero naman ilan-ilan na pong nag-volunteer, pero ino-organize pa lang po sila. Hindi ko pa nga ho sila nakakausap pa, although may mga preliminary meetings naman po sila with my own staff. Kasi inihintay nga ito kung anong mga kaso na ito. Meron ng isa, yung final ng BACC. I'm sure may mga susunod pa po yan. At meron naman po tayo mga counter-offensive legal moves. Okay, kumusta na po yung status, ma'am, nung mga prepare ninyo na cases? The lawyers are telling me wag ko na muna daw pong banggitin ang mga balak namin, ang mga plano namin, ang mga counter-legal offenses. We should not be telegraphing our moves. We should not be telegraphing our punches. Yung advice po. Okay. Strategy. It's part of the strategy. Kasi kung ina-announce ko na lahat, maski mga detalye, yung mga causes of action, yung ebidensya rin, ay makakapag-prepare sila, ma-preempt nila ang mga moves na yan. So, yun po ang advice sa akin. Kung last na lang, welcome development, in-invite na ho officially ng administration, yung UN, rapporteur, EU, para to investigate. Oh, that's a very welcome move, finally. My only
hope is that sana bigyan ng sapat na liberty, leeway, and freedom of movement, freedom of actions. Yung team na yan, yung UN Special Rapporteur sa pag-access ng mga witnesses or possible witnesses para makahulugan, para maging seryoso ang investigasyon, independent ang investigasyon, makakalap ng mga tamang ebidensya. Give them the independence, give them the free hand, free movement in accessing witnesses, of course subject to certain protocols to ensure perhaps their security, but dapat hindi sila pagbawalan kung sino yung mga gusto nilang kausapin, whether as witnesses, whether as informants, whether as resource speakers or persons, kailangan mo maka-access sila. Bakit ma'am? Do you have fears na baka manipulate din sila kahit payagan? I don't want to speculate first. I don't want to speculate. I'm just saying that as a matter of, kasi importante na bigyan talaga sila ng complete free hand in doing their work and not subject to any constraints or restraints, because there is so much to investigate with more than 3,000 deaths. Kailangan mo na imbestigahan lahat yan. Kasi sinasabi yung pagplano, no? Yun talaga advice ng lawyers ko. I should not be talaga. But she will take a legal report because of this cases in the house, based on legal report. Kasama yan sa ginagawa ng lawyers ko. I actually committed to them that I will not be mentioning this until may mga pinag-file. Hindi na muna ayaw mo na muna sabihin kung ano talaga yung legal actions. Mami, sa committee report daw po nila Senator Boydo, hindi na-establish yung DDS and hindi raw state-sponsored yung killing. Alam mo, gusto ko na muna makita uli ang report, no? So that I would have my own, I will decide kung anong gagawin ko. Mag-dissent ba ako? Pipirma ba ako dyan? O mag-dissent ba ako? But that's why gusto yung meron na tayong termination of the proceedings. To me, it's still premature. Okay? Kasi bakit hindi napapakinggan yung mga other CHR witnesses? So, any conclusion that the killings are not state-sponsored, to me, would also be premature. So anong gagawin ng Senator? Anong move ang gagawin ninyo? Will you make a separate report on that? I don't know if as a member I am entitled to come up with a separate report because I'm just a member. Well, I think that I can dissent, or I can make reservations about the findings and the recommendations. That's why I want to see first the report. Kasi the members of the two committees, the Justice and Human Rights and the Public Order and Illegal Drugs, will also deliberate first on the report, and then we will see whether we will adopt the report or not, or whether the majority will adopt the report. So titingnan ko na muna kung anong itsura ng report before I decide whether I will concur or I will dissent. But sa report, consider ma'am na wag mo lang sahan para mapakinggan mo na yung mga teacher. Yeah, it's actually my plea. Hindi lang kasi kami nagkakaroon ng opportunity na within the committee ay mag-discuss kami on that. Sana meron mo ng gano'n na opportunity na pag-usapan yan at the committee level. Pero sa Matubato daw the least perjury, pero pwede rin daw ma-recommend ang murder. Pwede ba yun? Hindi napahamak pa siya. Marap lang naman siya. Well, yung perjury, I don't think merong ganun magiging magandang batayan for perjury. Kasi the guy says na totoo yung mga sinasabi niya. And then meron bang contrary evidence? And
Dapat kasi, wag din kaagad-agad dismiss yung testimony ni Edgar Matubato. What about murder? Then nag-admit daw siya ma'am na may mga pinatay siya. Pwede ba yun na napahamak siya sa testimony niya dito? Well, sabi naman ni Mr. Matubato, di ba wala naman siya pakialam kung ano mangyari sa kanya? Basta ba na i-share niya yung kanyang alam. But syempre, unfair naman yun na although at the risk of, ganyan, he still went ahead. He still went ahead at hindi nga siya binibigyan ng immunity. Ma'am, what do you Walang BTS, responsibility si Well, it's not surprising anymore, but it's not fair at all. It's not fair. Ma'am, what do you think of the President's statement na meron nga raw talagang EJK and vigilante killings pero hindi raw siya yung nag-utos? So ngayon, iba na yung kanyang sinasabi. Di ba, akala ko ba, the buck stops with him? Akala ko ba siya, he will be solely responsible for that. And in fact, magbibigay pa siya ng pardon sa mga policemen who may be charged. So ano na naman yan? Iba pa iba-iba. Dati, ang tapang-tapang na ganun ang sinasabi na is willing to die for the Philippines, for the Filipinos, basta ba ma-achieve niya yung gusto niya na yung eradicating the drug menace through that approach. Diba? So, I don't know, maybe, well, nagsalita na kasi yung ICC and I've been warning about him on that. See? Diba? Siniseryoso dapat yung mga ganyang bagay Hindi yung nagtatapang-tapangan, tapos only in the end, ay babawiin yung tapang. Senator, ano pong masasabi niyo dun sa HOR na walang ma-establish na connection niyo? Kasi gano'n naman talaga. Wala naman talaga sila ma-establish na connection ko kasi hindi naman talaga yung totoo. Ilang beses ko na sinasabi yan. Kahit araw-araw niyo ako tanungin kung totoo ba yung sinasabi nila na involved ako sa drugs. So you feel... Ganyan naman talaga. Wala naman talaga silang maituturo sa akin na diretsyo. So you feel vindicated na Kung vindication ang hanap ko, hindi lang ganyang klaseng vindication ang hanap ko. Ang hanap kong vindication ay yung totohanang vindication na huminto na sila dahil sa ginagawa nila. Dapat o huminto na sila dyan sa mga sinasabi nila, yung mga pagpaparatang nila sa akin. Huminto na sila sa mga kasinungalingan nila. Okay.